Tungkol dun po sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo sa Yan. January 13. Yan. No? Matalas na tayo sa pudol. Pudol. Kaya tayo bumababa nito, baka itataas tayo. Ang inihiling ko lang po sa inyo, kailangan natin ang numero sa Senado at sa Kongreso. Pag dikit sa kinatamba, huwag nyo na pong iboto, ikalat nyo po. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, yan po ang programa natin. Everyday po yan, 1:00 ng hapon at 6:00 ng hapon. Pagpasensyahan nyo na kung lately hindi tayo nakakapag-upload. Gawa ng busy rin tayo syempre. Ang dami natin inaasikaso rito sa Pilipinas. At shoutout sa lahat ng mga viewers natin sa abroad at sa Pilipinas. Yung mga OFW natin dyan na nagpapakahirap, nagtatrabaho at sumusuporta at nanonood dito sa Joe Malone TV. Shoutout po kayo dyan. Shoutout kayo dyan. At syempre yung mga viewers natin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe, ang dami nagko-comment sa atin dyan. Attendance check na tayo mga kayon. Syempre alam nyo na ang gagawin natin dyan sa comment section kung saan man kayo lupalop naroroon at nanonood. Paki-comment na lang dyan kung halimbawa watching from Illinois, Chicago, New York, Abu Dhabi, UAE, London Bridge is falling down. Paki-comment na lang dyan sa baba. Pati na rin yung mga nandito sa Pilipinas. Syempre yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bulacan dyan, shoutout sa inyo mga Cavite. Shoutout sa inyo pati sa Maynila. Shoutout din kayo dyan Pati ang mga kung sulok mga kayo nanonood, inaabot ng internet at itong programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Okay? O nga mga kayo adjust lang natin yung ilaw na onte. Okay. So ito na. Kasado na. Pero bago yan, syempre, paki-like and share yung mga videos natin doon sa mga kamag-anak nyo, doon sa mga tropa nyo na DDS supporter, o kaya doon sa mga kalaban na yung mga hindi pa naniniwala, hindi pa nagbabago. Palakasin natin ang boses natin. Mas lalo natin palakasin, mas lalo natin pagtibayin, at mas lalo natin ikalat dahil eto na ang tunay na laban. Nangyayari na at nasasaktan na sila. Kala nyo eto na, iba yung power ng iba yung power ng tao iba yung power ng mga taga-suporta, 'di ba? Talagang kahit sila mismo nasasaktan. At tatandaan nyo, karamihan diyan mga re-electionist alam niyo na kung anong gagawin nyo. Pero wag ka syempre next year maglilinis ng pangalan niya, kunyari kakampiyan, yan, rubbing elbows yan next year, kasi syempre para makakalimutan yung mga pinaggagawa nila ng 2024, padating ng 2025, syempre, mga re-electionist yan, medyo asahan nyo na alam mo yan, tawag dyan, namamangka. Hindi mo alam kung kanan o kaliwa, kaya ganon-ganon yan. Ang uutuhin yan, tayong mga bobotante. Lalo-lalo na yung mga iba dyan, yung mga botante, yung mga bobotante, yan. Sila yung uutuhin yan, Pagka nanalo na sila, alagwa na yan, hindi na makakaalala yan, diba? Paki-like and share yung video natin nang sa ganun malaman natin at lalong lumakas pa yung mga boses natin, diba? At kung bago ka naman sa channel natin, syempre don't forget na mag-subscribe at click mo na yan, notification bell. At meron tayong join membership dyan. Kung gusto niyo magpa-member dito sa Joe Malone TV, i-click nyo na lang yan. At marami tayong mga videos, mga behind the scene na only for members lang. Sila lang yung unang makakapanood bago natin i-public. Okay? Eto na INC, kasado na sa rally. Totoo na. Kasi nung usap-usapan sa social media, yung mga umiikot, kaya hinahanap ko Kasi nung nag-post ako dyan sa community natin, na hihigop ako ng kape. Nag-post ako dyan sa social media, sa community natin sa YouTube, meron mga nailan nag-comment, nagsabi fake news daw. Eto galing na sa SMNI, sa ganang usapan. Usapan ba yun? Basta yun na yun. So sinabi nila, pero yung gagawin na rally ng INC, for your FYI lang FYI, kasi marami talaga sa social media, alam nyo na mga misleading talaga peace rally, okay? Ang sinasang-ayunan ng rally ng INC, walang halong politika. Ang sinasang-ayunan nila sa yung peace, kapayapaan. So yung gagawin nila, kapayapaan rally, walang halong pamumulitika, walang halong bahid ng pagkampe, Ang pinusuportahan nila yung peace rally at saka yung
yung statement ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nang ituloy ang impeachment. Malinaw ha? Malinaw. Baka mamaya mami sa conception maintindihan na naman kaya in fairness naman sa mga kapatid natin na INC, nasa gitna naman sila. Di ba? Okay. Tapos, kakapasok lang. Ito, kanina lang. December 29 nga pala, nakalimutan ko sabihin. Today is December 29, araw ng linggo. Happy weekend. Alam ko, nagsasaya yung iba sa inyo dyan. Pero, gaya ng lagi kong sinasabi, ako kasi dati wala akong pakialam sa politics Wala akong pakialam kasi nga sawang-sawa na ako. Di ba? Sawang-sawa na ako kasi sisisihin ko lang sarili ko. Ayoko rin bumoto. Sisisihin ko rin sarili ko kasi baka mamaya kurap yung maiboto ko. Sisisihin ko lang yung sarili ko bandang uli. O ayokong bumoto, ayokong manood ng mga politics, mga balita, gawa ng ayokong ma-stress. O ganyan yung katwiran ko dati. Yan yung katwiran ko dati. Malamang yung iba dyan na nakakapanood, marahil ganyan din yung katwiran. Pero mali. Hindi dapat. Dapat meron tayong pakialam sa gobyerno ng Pilipinas dahil kasama tayo doon sa gobyerno na yun. Diba? Kasama tayo doon sa gobyerno na yon. Apektado tayo whether we like it or not. Apektado tayo. At whether we like it or not, dapat mangialam tayo, dapat bumoto tayo dahil ang pagboto ay yun lang yung kapangyarihan natin bilang mga botante para pahintuin yung mga trapo at panatiliin yung mga magagaling. So boses naman natin ngayon. Every election lang to. Kaya dapat alam natin kung sino yung mga iboboto natin. Kaya ako lagi ko sinasabi, dapat do your homework. Do your assignment. Kung nalilito ka kung sinong iboboto mo, andyan ang Google. Mag-imbestiga ka. Yun yung homework mo. Yun yung assignment mo. Huwag mong ibase sa feelings lang. Huwag mong ibase sa mga nakikita mo sa social media na, uy, nagbigay si ganito nagbigay si politiko A. Si politiko B nagbigay din, okay ito, iboboto ko to. Huwag ka lang doon magbase. Although social media, maraming means para makapag-background investigation ka ng mga iboboto mo. Pero kailangan thorough. O wag lang yung basta nakita mo sa social media, tumulong tapos okay na. Akala mo okay na yun. Siyempre, kailangan mabusisi na pananaliksik. Yan ang homework natin bilang mga botante. Nang sa ganon, yung mailuluklok natin, hindi natin sisisihin yung sarili natin pag naging corrupt. Okay? Eto na, ha? Alam ko, inihintay niya to, no? So, kanina, December 29, nagkaroon ng rally sa Shibuya, Japan. Ang mga DDS supporter, mga taga-suporta ni Inday at sinasabi doon na, syempre, alam mo naman, pagka-rally, may mga nagsasalita. Mga tarpaulin na dala nila, Apollo Kibuloy, Marcoleta, syempre si VP Sara, mga Duterte, mga SMNI din to. Sa SMNI. In fairness sa SMNI kasi talagang ang balita talagang makatotohanan, walang takot, no. Hindi ko naman sinasabing yung iba may kinikilingan, pero kasi SMNI diyan tayo kumukuha ng mga iilang video natin. Okay naman sila. At talagang okay naman kasi nakikita ko naman na talagang matapang yung approach, lalo na pagkatama, na kailangan talagang ipaglaban natin. Kailangan may boses, hindi yung pwedeng uupo ka na lang sa isang tabi tapos kikim-kimi mo na lang kahit na nakikita na natin ang mali. Dapat mag-stand up tayo at sabihin na natin at ibuka natin yung bibig natin para marinig yung boses natin na talagang mali. Diba? Huwag tayong papayag. Huwag nating hahayaan na gagagugaguhin lang tayo ng mga iilang corrupt na politiko na yan. Diba? Lalong-lalo na yung mga tumutulig sa BP Sara natin. Mga kayon, pa-comment naman dyan sa baba. Dalawa lang sinusuportahan natin sa ngayon. Isko Moreno, Blue Hearts, comment dyan sa baba. BP Inday Sara, Green Hearts sa baba. Yan, paki-comment dyan. Eto na. INC, Peace Rally. Kasado na, January 13. Eto sila. Iyaan yung sila magpaliwanag. Tapos isunod natin dito yung rally sa Shibuya, Japan. Biro mo, nakaabot na dun. No? Nakakatakot tuloy next year. I mean, hindi nakakatakot na. Ang daming magaganap next year. Siyempre, yung impeachment case, lalatag na yan. Nagugulong na yan. No? Tapos yung rally next year, peace rally ng INC, kasado na. Tapos yung mga iba pang mga individual group na yan, na sumusuporta kay BP Sara, malamang magsisisulputan na yan. So, ibabalita natin yan dito sa Joe Malone TV. Kaya kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na at panoorin nyo na to.
Ito yung sa SMNI ha, yung nandito si Marcoleta. At eto na nga, Nelson at Kong, kasi sa social media ay marami ang mga naglalabas ngayon tungkol dun po sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. Yan. No? Gaya po ng inyong narinig, sapagkat ito, Kong at Nelson, ay gaya din po ng inyong alam, sinerkular na po sa lahat ng mga kapilya, sa lahat ng pagsamba, dito pong Miyerkules at Huwebes. Una po, ang dapat na maliwanagan natin, ang atin pong rallying gaganapin ay para po sa kapayapaan. Yes, peace rally. Para po sa peace. Meron Yes. kasing lumabas sa social media na para bagang nakalagay INC rally, tapos nakalagay doon, against injustice. Wala po kaming ganon. No? Hindi po totoo yun. Wala pong ganong usapin ukol sa rally ng Iglesia ni Cristo. Dito po sa Metro Manila, ang narinig nyo rin po sa circular, gaganapin po at makikita-kita tayo dyan po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. May iba kasing nababas luneta no? May iba kasing nakita kong post luneta. Ito, malinaw, galing na sa saganang mamamayan ng SMNI. Net 25 pala to, ng Net 25. Yung sa Liwasang Bonifacio o sa Loto. Liwasang Bonifacio sa Maynila. Meron kasing iba ko, mukhang nililigaw yung ating mga kapatid. Kaysa sa ganito, kaysa sa ganyan. Wag po, magbatay po kayo doon sa narinig po yung circular. At pangalawa, dito po sa palatuntunan sa gandang mamamayan. Wag po kasi kayong, saan kasi kayong nakikinig sa kanunod. Ay, mga post na kung sino-sino. Opo. Minsan kasi nagpakilala, ako po yung Iglesia ni Cristo, ito pong narinig ko. And, ang dami niyan. Mabuti wag na kayong makipagtalo doon. Kasi tayo mismo, sa atin, na magkakapatid, nagkakaintindihan tayo Salita at lingwahe pa lamang po natin, nagkakaintindihan na po tayo. Wag na rin kayo makipagtalo kasi kapag ang dami niyan sa haba ang thread sa social sino-sino media na sumasangkot ng usapan, ang totoo, meron dyan na talaga, ang iba, binamali para magkaroon po ng maraming engagement. At kada engagement, alam nyo na, ang kapalit po nun ay pagkita ng may-ari ng account. Di ba, Nelson? Yun po siguro dapat nating tandaan. Mag-focus po kayo sa narinig po nyo sa circular. Yes. At dito po sa palatuntunang saganang mamamayan. Yaha. Yung mga kapatid na iba para bagang minsan, kino-question pa kami ni Nelson sana mga kapatid din ata kasi to kaya alam po nila. maintindihan ninyo ibig namin sabihin. Kung ipinahayag na sa mga pagtitipon, di alam na. Ayun na nga po kung ang bilin niya sa kagabi, kaya din po Mga ng inyong alam. nagtatanong, hindi naman kapatid. Meron po kasing iba kung nagpapakilala sa social media, mahirap talagang isek kung totoo, hindi totoo Pag sinabi niya, ako po Iglesia ni Cristo, ganito po narinig ko. Pero binamali niya, Hindi iglesia yun. ayun na nga po kung tayo nagkakaintindihan tayo ng gano'n. Pag mali. Sinabi niya na INC siya, pero mali po yung Nagpapanggap kanyang lang. binibigay na impormasyon. Oho. Nagkukunwa lang na iglesia Yun yun. na nga po. Kasi malinaw yung Oho. yung impormasyon na ibinigay. Yes po. Ang iba nga lang kasi ko, na hindi naman iglesia, akala, totoo tuloy yung sinabi ng ganong mga impormasyon na di umano ay nagpakilala sa iglesia. So inulit ko po dito po sa Metro Manila, kasi iba't ibang lugar, iba't iba pong rehiyon, meron po silang mga bante o point kung saan sila makikita-kita. Dito po sa Metro Manila, gaya po ng inyong narinig, Liwasang Bonifacio. Metro Manila, sa Maynila. Liwasang Ang ating pong Bonifacio. rally ay kapayapaan po kapayapaan. ang layunin. Hindi po sa kung ano pa man. Inuulit natin. Yan po yung paglilinaw na dapat po ninyong matandaan. Tsaka hindi kilos protesta, no? Wala tayong pinoprotesta. In fairness naman sa INC, pinapakahulugan ko na rally, kilos protesta. Hindi po, ang rally po hindi isang tuloy ng kilos protesta. Wala ko kami kinikilos protesta dito. Kundi Pagkilos lang. Wala na yung protesta. Ito isang pagkilos. Yan. Di ba? Para sa Para sa kapayapaan. Ayun. Opo. Hindi rin po, may naglabas na nata ng July, parang January 14. Iniba rin yung petsa kong May mga nagtatanong, ano ba talaga? Nag-iba pa petsa Hindi po. January 13 Mukhang marami po. yan. Kung may tanong kayo, huwag kasi kayo magtanong sa social media. Pinakamabuti po, bilang mga kapatid, tanungin nyo po yung mga nangangasiwa sa inyo, inyong mga lokal. Alam nyo naman po yan, ang ibig namin sabihin, para hindi po kayo maligaw. Para hindi po kayo maligaw. At kung saan-saan po kayo kumukuha ng impormasyon. Ang impormasyon po, dito sa palatuntunan sa Net25 at syempre po doon din sa ating mga pagsamba gaya po ng inyong narinig Miyerkules at Huwebes sa mga circular po ng inyong napakinggan. Yes. Ito sasabihin ko lang
Abangan nyo, January 13, Liwasan Bonifacio, dyan yung sa may Loton, sa may tapat ng post office, kung di ako nagkakamali. Alam ko yun eh. Usually, yun yung mga venue eh. It's either Liwasan Bonifacio, Monumento, Luneta. Pero yung Luneta, bihira. Menjola, yan. Liwasan Bonifacio, Loton, yan yung usual kung saan yung event, kumbaga yung tagpuan, no? Na kung saan yung mga rally pumupunta at nagpapahayag ng kanilang saloobin o damdamin. Usually may mga ganyan, may mga speaker. Etong gaganapin ng INC rally, ito yung sa Peace, as you can heard naman, kaya sa ganang mamamayan, sa Net 25 pala. Tapos itong susunod na mapapanood nyo, ito yung kakapasok lang kanina, December 29, araw ng linggo, Shibuya, Japan. Ano na sila rito? Sa SMNI naman to, meron na mga protesta, pagpapakita ng pag-support, syempre, kay BP Sara. Andito rin pala si Coach Eli ng SMNI. Mga kayo ito, ito, supportan nyo naman sa akin to. Paki-like naman at paki-share naman yung video natin. Tapos wag na rin kayong mag-skip ng ads. Tapos, kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka at i-click mo na yung notification bell dahil next year marami tayong i-cover na mga issue dito sa bayan natin at mga kaganapan sa kakalsadahan. Kaya importante na araw-araw ako mag-upload. Promise. Etong ginagawa natin na issue ng bayan at ating pag-usapan, 2 beses to. It's 1 o'clock PM at saka 6 o'clock ng hapon o gabi. Pero yung mga in-between yan yung mga balitang kakalsadahan. Kaya importante na i-click nyo yung notification bell. I-comment nyo dyan sa baba kung nag-gets niya. Kung nag-gets niya yung sinasabi natin. Kung nakapag-subscribe na kayo, na-click nyo na yung notification bell, pa-comment naman dyan sa baba. Panoorin na natin to. Kanina lang to. Kakapasok lang ha. Inabol talaga natin to. Protect and support BP Sara Duterte. Peace Stand Up Rally, Shibuya, Tokyo, Japan, December 29. Ito si Coach Oli. Ito magaling din to. Maayos to, maayos ang puso na ito. Hindi ko ina-expect Ayan no. Protect BP Inday Sara Duterte. Ayun si Kibuloy, saka si Dante Marcoleta, si Kong, Hustisya, ang sinisigaw. Japan to biro mo, nakaabot na tayo ron. Nakaabot na yung mga nagrarally at gustong nagpapakita ng suporta kay BP Sara. Kaya ano pa rito sa Pilipinas? Panoorin na rin. Pagsalita ako dito sa Shibuya, dati di nakabisling lugar dito sa... So, magandang hapon po sa mga Pilipino. Mga Pilipina, shoutout po sa inyo lahat. Alam nyo po, huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. To be honest with you, ako mismo nawawalan na rin ng pag-asa sa nangyayari sa Pilipinas. Pero sabi nga, laging may milagro. At kung titingnan natin ang history, kahit sa Biblia po, lahat ng itinaas nanggaling muna sa baba. Yes. At palagay ko, natuto na ang mga Pilipino dahil patalas na tayo sa pudol. Kaya tayo bumababa nito, baka itataas tayo. Ang inihiling ko lang po sa inyo, kailangan natin ng numero sa Senado at sa Kongreso. Pag dikit sa ginatamba, huwag nyo na pong iboto, ikalat nyo po sa mga Pilipino. Yes. Lahat po ng mga Pilipino dito. Basta may tatakbuhaya, huwag na po. Huwag na po tayong boboto ng lakos. Huwag na. Pero unahin natin ang Senado. Kasi kailangan hawakan natin ang Senado. Kaya po, straight po tayo, PDP, and of course, wag po natin kakalimutan ng number 1, Pastor Kibuloy, saka si Marcoleta. Pastor Kibuloy at Dante Marcoleta. Hindi po tayo kailangan ni Pastor, tayo po kailangan natin si Pastor. Dahil puro na po trapo ang mga kandidato. So, Marcoleta rin. At syempre, si Malakas to, Dante Marcoleta. District 3. Makakaasa ba tayo ay kakampanya nyo lahat ng mga taga-Pilipinas? Doon po natin simulan ang laban sa eleksyon. Kasi pagkatapos ng eleksyon, basura na ang tingin sa atin ng mga politiko. Gumanti po tayo sa eleksyon. Sa pamamagitan ng eleksyon. Lahat ng dikit sa buhaya, huwag nang iboto. Uubusin lang niya ng mga pera natin. Kaya nga nakakaingit kayo dito sa Japan dahil walang buhaya rito eh. Kasi na nakita ko, pati yung mga pulis, inassist tayo sa rally. Napakagala. Hindi ko tulad ng pulis, Torres. Bastos.
Lilipat na ako dito para hindi ako mademanda. Pero maraming salamat. po Maganda dahil dyan sa Japan, Kinukuha promise. na namin kayo ng lakas. Kayo mga OFW po, Totoo. lalo na mga nag-aayos, nag-organize ng mga ganitong klaseng pagsigaw. Kailangan Totoo. sana sundan ito sa buong Pilipinas at sundan sa buong mundo. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Cancer man ang nangyayari sa Pilipinas, may milagro pa rin. Yes. Huwag po natin kakalimutan, December po may awa ang Diyos. At magbabagong taon, Maganda dyan sa Japan. baka makamtan Maganda natin gobyerno ang totoong dyan. bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Sana sa Pilipinas din. Coach Elian, SMNI. At ito pa mga kababayan. At ito pa ang aking konting idadagdag. Alam niyo po, hindi lang politika tayo. Binulang ng timonyong Ferdinand Marcos na ito. Ang pinaglalaban natin, ang matagal na natin nilalaban ang terorismo ng Pilipinas, ang CPP, NDF, may kinasagwatan pa sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yes. Hindi tayo papayag! CPP, NPA, ibagsak! CPP, NPA, ibagsak! Ibagsak! So para maintindihan ng ating foreign community, ang ating isang kaibigan ay itatranslate sa Nihongo. Yeah. Eto ni Honggo para doon sa mga hindi nakakaintindi ng ano. Eto ni Honggo to. 私たちは日本においてフィリピン人です私たちはフィリピンで行った勉強戦で Stop deceiving our children. Junk terrorism. Polo Kipiloyo, Dante Marcoleta. 議員たちが追放としていますそれは私たち右皿を守るためこの場を借りて皆さんに伝えてます今のフィリピンは今のマルコス政権はとても弱いでございます今のマルコス政権はパリのビジネスになっています議員のフィリピンの予算はどこの議員がみんな使ってます Alam mo, naiintindihan ko それ eh. はみんなに集まるためにではなく自分のために使ってますこの次回の選挙のためにみんなに援助していますだから私たちはこの場を借りて民事さんを守って次回の大統領にしたいと思っていますまたフィリピン健康保険日本ではと健康保険皆さんもう悲しいことに Umabot na ng Japan. Eto mga supporter ni VP Sara Inday. Actually, marami talaga eh. All over the world to. Yung mga taga-suporta ni VP Inday Sara. All over the world. だから2025年はもう皆さん勉強良きにならないように頑張ってくださいもうこれはもう本当に笑い事ではありません Nakakaalala niyo pa ba? もう本当にもう皆さんベビーサーナを守ってくださいベビーサーナを守ります皆さんよろしくお願いします Protect BB Sara! Ayan ha. Protect BB Sara! Protect BB Sara! Isa pa! ベビーサーナ BB Sara! ベビーサーナ BB Sara! Mga kaibigan, mga kababayan, ang terorismo ay pinangakong tutuldukan ng gobyernong Marcos at ipagpapatuloy ang tinuldukan na sana ni Tatay Digong na si PPA ay patuloy pang namamayagpag sa loob ng Kongreso. Hindi tayo papayag! Yes. Hindi tayo papayag! Kita niyo yun, di ba? Umabot na tayo ng Shibuya, yung mga supporter. Di ba? Yung mga supporter ni VP Inday Sara, ando dun na. Sa Japan, how much more dito sa Pilipinas? Di ba? Mas lalo pa natin palakasin yung mga boses natin through social media. Di ba? Paki-like at share itong video natin sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga hindi pa naliliwanagan, nakakilala nyo na talagang ito lang ang pag-asa pagka nakaupo si VP Sara. Diba? Totoo yun, ha? Totoo yun. Ako, 2016 pa ako nakasuporta kay Duterte. Tandang-tanda ko yan.
yung istorya niya na ayaw pang tumakbo ni Roa Duterte, di ba? Inaabangan sa COMELEC yung pagpasa niya ng ano ba to? Ng COC, di ba? Natatandaan nyo noong 2016, talagang ayaw niya talaga. Sinabi pa nga niya, gusto niya magpahinga o mayor lang yung gusto niyang takbuhin sa Davao, di ba? Hanggang sa maraming kumukumbinse, yung iba nanatili pa rin sa COMELEC, naghihintay ng Roa Duterte, di ba? Since 2016, solid na ako sumusuporta kay Tatay Digong. Hanggang ngayon, kay BP Sara, nailihis lang ako na onte yung attention ko dahil nag-vlog ako kay Isko, alam niyo naman yan. So 2016, naniniwala na ako kay Tatay Digong, lalong-lalo na sa war on drugs. Nag-vlog pa nga ako ng build na Tatay Digong eh. Kaso hindi ko napanindigan kasi nga, yung Manila Bay hindi ko napanindigan, saka yung LRT2 extension hindi ko napanindigan. Bumalik ako kay Isko. 2019, nanalo si Isko. Nag-focus ako kay Isko. Tapos ngayon, bumabalik ako sa Duterte kay BP Inday Sara naman doon sa anak niya. Diba? At least alam nyo na kung sino yung pinapanooran nyo, kung sino yung vlogger na pinapanood nyo at kung ano yung pagkatao ng vlogger. Hindi lang yung basta nood. Ganun din sa pagpili ng boto ng politician, di ba kinikilatis nyo. Ganun din sa amin mga vlogger. Kilatisin nyo rin kami para hindi kayo ligaw. Kasi marami na ako nababalitaan ng mga DDS vlogger na lumilihis na parang iba na yung sinasabi. Hindi ko napapangalanan. Tapos yung iba naman, ang dami. Ang dami ng usap-usapan sa amin, mga content creators sa mga vlogger, na yung iba, dating BBM vlogger, tapos nag-DDS vlogger, tapos ngayon parang iba-iba na yung sinasabi. So alamin nyo din. Alamin niyo, basta ako, dalawa na sinusuportahan ko. Alam niyo yan. Isko Moreno para sa Maynila sa pagka-mayor. BP Inday Sara Duterte para sa 2028 na pagka-presidente. Basta yung laban ni BP Sara ngayon hanggang sa susunod na mga taon, susuportahan natin yan. At sana nandito pa rin kayo. Sinusuportahan niyo ako. Joe Malone TV. Madali naman tandaan yung channel ko, di ba? Yung Joe Malone, yung pabango, tapos lagyan nyo lang ng TV. O kung bakit Joe Malone, Jom kasi ang tawag nila sa akin. Yung alone, mahilig kasi akong mag-isa. O yan, baka balang araw mag-trivia ako. Ako yung taong aloof, hindi ako by group. Yan, kumikilos ako ng sarili, alone. O yan, kaya Jom Alone. Actually, Jom Alone talaga yan napagdikit lang Jom Alone. O, kasi syempre, deep sa text, pag sinabi mong Jom Alone, hindi naman, pag tinext mo Jom Alone, bali-bali lang Jom Alone na 2 words, di ba? Usually, ginagawa nila Jom Alone, parang pabango na. So, yun yung history nun. Ng pangalan na Jom Alone. Nilagay lang natin yung TV. Actually, Jom Alone work travel nga dati yan kaso, hindi ko napanindigan yung travel kasi nga magastos. Kaya Jom Alone TV muna. Okay mga kayon, maraming salamat. Sana nakasuporta pa rin kayo hanggang sa ngayon. Like and share. Don't skip ads. Tapos hayaan nyo lang kung wala kayong ginagawa, nanonood kayo ng TV, umabot kayo rito sa video na to, sa dulo na sa last part ng video na to. Kung naglilinis kayo ng bahay, nagluluto, matagal kayo nagpapakulo, pakiran na lang yung video natin, pakiplay all, tapos hayaan nyo lang mag-run, pakinggan nyo lang, mag-run yung ads, wag mag-skip. Yun na yung pinaka-suporta nyo sa akin. Maraming salamat, saka paki-like and share na rin yung video natin, di ba? Doon sa mga kasamahan nyo at kamag-anakan nyo. Maraming salamat mga kayo. Next year, ang agenda natin next year, nandun tayo sa kalsadahan para sa mga survey at mga balitang kalsada. Siyempre, yung issue ng bayan ating pag-usapan, hindi mawawala yan. Maraming salamat mga kayo. Advance Happy New Year. Today is December 29. Onting araw na lang. 3 days na lang at 2025 na. At 2025, bakbakan na ulit tayo. Pero sana, piliin natin yung maayos na gobyerno. At magsisimula yon sa decision natin na pagpili at pagboto ng maayos at magaling na liderato. Maraming salamat. Joe Malone po. Hanggang sa muli. Happy New Year in advance. Thank you.